Hi everyone! So, welcome to my channel. So, ang pag-uusapan natin ngayon is how much I pay for a geodetic engineer sa pag-survey sa lupa namin na nabili ko, and you will be shocked how much I paid because my expectation is just only 22K, but it's become more than. So, before that, way back 3 years ago, I think. So, nabili ko yung lupa namin sa kapitbahay namin. So, yung lupa na nabili namin ng asawa ko is it's just only in front of our house. So, parang ano siya, parang naging bakuran namin siya. Kaya I grab it even without papers kasi wala naman akong plano na patayuan yun ng bahay. So, sabi ko, it's okay. It's only a bakuran. So, but this time, nagbago yung isip ko. So, I want to build a house. I want to build a house, yes. And nagka-problema ako sa building permit kasi I can't di ko makakuha og building permit. So, what I do is kumuha ako ng geodetic engineer. So, nag-contact ako ng mga geodetic engineer, and then sinurvey nila yung lupa. So, yun yung ano, that is the start. That is the start. Pero hindi naman siya full payment yung hiningi ng engineer. Bali, two payments siya. So, bali, kalahati, and then after approval will be paid kalahati again. So, two payments yung hiningi niya sa akin. So, at first is naghingi siya sa akin ng 15K. Bali, yun yung down payment, sabi niya. So, and then after that one is sinurvey na nila, and then naglagay na sila ng muhon, and I don't know what is the process. So, nag-search ako sa YouTube kung paano mag-process kung paano magpa-approve pala. So, doon ko nalaman na marami palang step. So, para kung na-stress yung bangs ko doon. So, yun la. So, but actually, package naman yung sa kanya. So, hanggang pagsukat until approval. So, yun. Pero may hiningi siya sa amin na, kami ang gagawa sa aming deed of sale na notarize at sa tax declaration. So, yun yung hiningi niya sa amin. Pero, before siya hingi sa amin doon is, parang pinapa-research pa yata niya yung yung sa DNR ba yun, parang ganun. And then after natapos yung research ng DNR is saka siya nahingi sa amin ng deed of sale na notarized, and then tax declaration. So, after namin masubmit yung deed of sale na notarized, and then ang tax declaration is ibibigay namin ulit yon sa geodetic engineer para sa another step. I think step. So, hanggang hanggang approval na yon. So, parang I don't know how many months it will take na ma-approve yung sinurvey niya. So, kasi pa siya, still on process pa, kaya hindi ko masabi kung ilang months. So, as this time is magkano yung nabayad ko. So, it takes 27K. So, yun yung nabayaran ko sa kanya, 27K peso ang nabayaran ko sa kanya. And I don't know, maybe it's we are different kasi iba yung lugar namin, baka yun yung price. So, I don't know sa inyo. So, can I have the amount kung magkano ang mababayaran sa isang geodetic engineer sa magsasurvey ng lupa. So, yun lang yung mas-share ko, and I hope it will learn a lesson na dapat magbili ka ng lupa na clean title para hindi ka magagastos ng ganito kalaki. So, it's just a lesson learned, and wala na tayong magagawa kasi nandun na yun. So, just face the consequences, and it's okay. No problem. So, yun lang. Thank you for listening. Thank you for watching. See you next time. Bye.